Only faith can save you, not your good works. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, my dear brothers and sisters in Christ. I am Sister Leona Rosales at ito ang Word of God, Word of Life, Speak Talk, Spiritual Talk. May mga kapatid po tayong non-Catholics ang patuloy pong iginigiit na only faith can save you, not your good works. Ang ating pananampalataya lang daw ang makapagliligtas sa atin at ang mga gawa o ang mga mabubuting gawa natin ay hindi magiging dahilan ng ating kaligtasan. So ang katanungan natin sa episode na ito, napakahalaga ba ang mga mabubuting gawa para maligtas tayo? O tama ba ang sinasabi ng mga non-Catholics na only faith can save you? Brothers and sisters, ang bersikulo po na ginagamit nila para sa paniniwalang ito ay mababasa daw natin sa Efeso chapter 2 verses 8 to 9. Basahin po natin. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawat, kaya't wala dapat ipagmalaki ang sinuman. Kung susuriin lamang po natin, ang bersikulong ito ay nangyari para sa unang pagdating ng Panginoong Hesus. At kung susuriin din natin ang bersikulong ito sa translation ng English, ito po ang ating mababasa. For it is by grace you have been saved through faith. Okay, past tense po na save. Past tense o tapos na. Tandaan po natin na si Jesus ay ang handog ng Ama at hindi po tayo mapapawalang sala sa ating mga gawa sapagkat noon pa man ay alipin na tayo ng kasalanan. Ito po ay para sa unang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Samantalang sa ikalawang pagdating ng Panginoong Hesukristo, brothers and sisters, ay hindi na upang muling isakripisyo niya ang kanyang sarili, kundi upang iligtas na ang mga taong naghihintay sa kanya. At sa panahon pong ito ng pagdating ng Panginoong Hesukristo, kailangan na po natin na maipakita ang mga mabubuting gawa. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Malinaw po na hindi sapat lamang ang pananampalataya, kundi kailangan ito po ay may kalakip na gawa. Kung ang basehan po ng mga kapatid natin ay ang Efeso para sa only faith can save you, ano naman po ang malinaw na basihan na kailangan ang mabubuting gawa? Sa ikadalawa ng Pedro, chapter 1 verses 5 to 8, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at mapakinabangan. Again, malinaw po, idagdag sa inyong pananampalataya ang mga mabubuting gawa. So, brothers and sisters in Christ, hindi po dapat paniwalaan yung kasabihang only faith can save you, not your good works. Mahalaga po ang ating pananampalataya, pero ang sabihing hindi kailangan at hindi makakapagligtas ang mga mabubuting gawa ay mali. Tulad nga po ng nasasaad yung nabasa natin kanina sa ikadalawa ng Pedro, idagdag sa pananampalataya ang mabubuting gawa. So, faith and good works can save you, not only faith.